tambay. Gusto mo yung gano'n kunin ko eh. Patay ko sa pagitan mo. Pick up lang tayo na ano, ng viewers na pick up lang tayo pag meron na tsaka tayo. Check. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Invite mo sila. So, ngayon pong hapon, alauna, ang punto ng hapon dito sa Masjid Al-Burhan ay magkakaroon tayo ng kaunting diskusyon, ika nga. O sabihin na natin dialogue or debate hinggil sa concept of salvation according to ancient apostolic doctrine and interpretation. Meron po tayong panauhin si Pastor Alec Katampungan sa side ng Ancient Apostolic Church. Pastor, magandang hapon po. At sa kaliwang part naman ng aking kamay ay si Imam Karashi Indasan ng Muslim Apologist. So, yun, inaayahan po namin kayo. Ngayong hapon, kung wala niyo kayong ginagawa, kung kayo ay nagsisiesta lang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay tungayan po ninyo ang presentasyon ng ating dalawang panauhin sa diskusyon ito. Again, ang topic po ngayong hapon ay the concept of salvation according to ancient apostolic doctrine and interpretation. At inaanyayahan ko po ang lahat ng mga manunood ngayong hapon ay kung inyong mamarapatin, mag-prepare kayo ng mga questions para po live sa Facebook ni Karashi ay bigyan natin ng kasabutan sa hapon ng ating mga kaya. So, ayun. So, direct. Simulan natin. Okay. Palit tayo, Mike. Kaya lang, pagka nalobat to, nalobat, palit tayo. Kasi parang hindi nagsisink yung Mike. Palit ako. Hindi tuloy na. Ayos ang may dala. Hindi tuloy. 65 years. 63 tapos yung screen. Ako born again din ako. Pero before, try mo, di ba nag-umpisa lang? Before ka mag-isa ba ng Kaya, uy, wala. Mamaya sabihin mo siya. Bro, hindi, nakasisitan ko naman. Check. Mike. Salam. Check. Pwede mo na i-time si naman yung 30 minutes pa. 30 minutes mo ba? Oo. Tama yun. Kasi kasama ko na Okay. Okay. okay guys, start na tayo. Bismillah.
24 viewers. Ganun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong hapon po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunghayan po natin ang diskusyon ng ating dalawang kalahok o participants sa topic na the concept of salvation according to ancient apostolic doctrine and interpretation. Magkakaroon po tayo ngayon ng diskusyon, dialogue o debate kung tawagin nila. May dalawang kalahok po tayo ngayong hapon. Ang unang kalahok po natin ay galing pa pong Antipolo. Siya po si Pastor Leg Katampungan, Ancient Apostolic Church. At sa kabila ko po naman ay walang iba kundi si Imam Karash Indasan, Muslim Apologist. Now, magkataka kayo, bakit nila ito napag-usapan? Kasi ito po ay mahalaga sa ating pananampalataya. Kung atin pong babalikan ang kahulugan ng salvation, theologically, it's the deliverance from sin and its consequences believed by Christians to be brought about by faith in Christ. So ito po yung magiging stand ni Pastor. Now, on the other hand, ang salvation naman in Islamic view is attaining paradise and well-being through submission to Allah's will, believing in one God, and living a righteous life demonstrated by good deeds, particularly performing the 5 pillars of Islam. And also, it's achieved by having more good deeds than bad ones on the day of judgment. Through sincere repentance for sins is crucial for a Muslim to return to God's mercy. So, ngayong hapon po, matutunghayan din po natin at ipipresenta po ng ating butihing Ustad, Karash Indasan, ang mga core principles of salvation in Islam. Ano po ito? Tawhid, monotheism, submission to Allah's will, righteous deeds and the 5 pillars, and the day of judgment. Now, in Islamic view, paano po natin maatin ang salvation? Una, repentance o patatawba. Pangalawa, ang sunnah or i-emulate natin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At accumulating merits. So some Muslims perform extra virtuous acts such as more prayers, increased charity, and reciting God's names to accumulate merits and secure a place in paradise. Now, sana po matumahiyan din po natin ngayong hapon ang differences from Christianity, ang point of view ng Christianity sa salvation at ang point of view ng Islam sa salvation. Sana po marinig natin na walang original sins sa Islam. No atonement by Christ at personal responsibility. So ito po yung salvation na primarily achieved through one's own action and submission to God's commands, whereas in Christianity, it's often viewed as a gift of grace through faith in Jesus Christ. So, huwag na po tayo magpatumpik-tumpik. Ngayon po, ako po yung moderator niya, ako po mag-facilitate. So, i-discuss ko po briefly lang po yung format ng ating discussion ngayon. So, meron po tayong 3 stands. First stand ay ibigay po natin kay Pastor Lek Katampungan. 30 minutes po yun. And right after that, meron po tayong cross-examination kay Ustad Rashid Indasan.
maximum of 5 questions, 2 minutes duration to answer the question. First stand po yun. Now, vice versa, stand po ni Ustad Rashid, 30 minutes, then cross-examination, 5 questions, 2 minutes duration to answer the question. And the second stand, they will be given 15 minutes each stand. Then, right after that, maximum of 5 questions, 2 minutes duration to answer the question. And then third stand, conclusion. Yan na po yung huling stand, wala na pong cross-examination. So, yun po, simulan po natin ang ating discussion ngayong hapon. Papakilala po natin ang unang nating tagapagsalita. Walang iba po si Pastor Len Kakampungan. At siya po ay nanggaling pa sa Antipolo. Nirepresenta po niya ang Ancient Apostolic Church. Pastor? Thank you very much po. Sa magandang hapon sa ating lahat. Sa kabila ng masamang panahon, ako po ay narito. Ako po si Pastor Len Kakampungan sa Antipolo City. Hindi ba ako narito? Pwede no? Okay. Again, ako po si Pastor Roger Kakampungan ng Antipolo City. At isang naimbitahan upang sa inyo ay magpresenta kung ano ang aming pananaw patungkol sa kaligtasan. Ito po, mga kapatid, ay isang usapin patungkol sa kaligtasan na ang temang ito ay aming napagkasunduan ni Karaship. Ang una niyang propose na topic sa akin ay sa dugo lamang ba or sa pamamagitan lamang ba ng dugo ng Panginoong Jesucristo ang kapatawaran ng kasalanan. Yung salitang lang ay hindi ko sinatayunan sapagkat walang mababasa sa Biblia noon na through only to the blood of Christ. So nag-propose ako sa kanya ng panibagong topic. Sabi ko ay, nag-propose ng panibagong topic, sabi niya, the concept of salvation according to the Bible. So hindi rin ako kumuporme doon sa kanyang pangalawang proposal na topic sapagkat according to the Bible ay bakit ko pinigilan yan? Kasi papasok na naman dyan, may mababasa ba sa Biblia ng letra por letra. So, maaaring doon talaga pupunta sa mga ganong klaseng may mababasa ba sa Biblia ng letra por letra. So, I changed the topic. Ako nag-propose sa kanya, but the concept of God, the concept of salvation according to the apostolic doctrine and interpretation. So, ito ang aming napagkasunduan na topic, Karaship. Umaasa ako na itong buong panahon ng pagdidebate ay